Maagang gumigising ang komunidad bago pa tuluyang sumikat ang araw. Sa gilid ng estero, kung saan magkakadikit ang mga bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, unti-unting nabubuhay ang ingay ng umaga. Kalansing ng mga timba, sigaw ng nagtitinda ng pandesal, iyak ng bata, at kalabog ng lumang pinto na binubuksan. Sa isang makitid na eskinita, makikita si Diego, 18 taong gulang. Payat, may timang balat dahil sa pagkabilad sa araw. May hawak siyang 2 plastik ng timba. Isa ay kulay asul na kupas at isang pula na may bitak sa gilid. Tahimik siyang nakapila sa poso. Nakayuko, tila sanay sa paghihintay. Sa komunidad na ito, ang tubig ay hindi dumadaloy sa gripo. Ito ay pinaghihirapan. Habang pinapagalaw niya ang bakal na hawakan ng poso, umuungol ang tubo sa bawat hatak. Tumutulo ang tubig ng paisa-isa bago tuluyang umagos. Pinupuno niya ang timba ng maingat. Iniiwasang masayang ang kahit na isang patak. Sa likod niya, may mga batang naghahabulan sa putikan. May isang babae na nagbabanlaw ng labada sa tabi ng estero. Ang hangin ay may halong amoy ng usok, putik, at nilulutong tuyo. Sa kanilang bahay na hindi lalampas sa 12 metro kwadrado, naghihintay ang kanyang pamilya. Si Cora, ang kanyang ina, ay nakaupo sa gilid ng kama na gawa sa kahoy at karton. Madalas sumasakit ang kanyang dibdib at napakadaling mapagod. Ganun man, pinipilit niyang makatulong sa pamamagitan ng pagtanggap ng labahin mula sa kapitbahay kapag kaya ng kanyang katawan. Si Mang Bernie, ang ama ni Diego, ay isang construction worker na hindi tiyak ang kita. Kapag may proyekto, meron silang pera. Ngunit kapag wala, umaasa sila sa maliit na ipon at utang sa tindahan. May 2 kapatid si Diego. Ito ay si Hana, tahimik at masipag mag-aral. Kasalukuyang nasa pampublikong high school. Si Kino naman, ang bunso, 6 na taong gulang. Palaging nakasunod sa kuya niya kapag hindi pinipigilan. Sa araw-araw, si Diego ang unang bumabangon at huling nagpapahinga. Bukod sa pag-iigib ng tubig, tumutulong siya sa pag-aalaga kay Gino at paminsan-minsang sumasama kay Mang Bernie sa construction site kapag walang pasok si Hana at may kailangang bantayan sa bahay. Habang binubuhat niya ang 2 punong timba pabalik ng eskinita, may 3 kabataang nakatambay sa gilid ng tindahan. Si Christopher ang pinakamaingay. Katabi niya sina Alan at Randy, kapwa nakaupo sa sarang monoblock chair. "Oh, ay na si tubig boy!" sigaw ni Christopher, may halong tawa. Hindi lumingon si Diego. Masinigpitan niya ang hawak sa timba. "Diego, hanggang igib ka na lang ba talaga?" dagdag pa ni Alan. May ilang kapitbahay na napatingin, ngunit mabilis ring umiwas. Sa lugar na ito, ang pakikialam ay minsang nagiging dagdag na problema. Patuloy na naglakad si Diego. Mabagal ngunit matatag. Hindi siya sumasagot. Hindi siya huminto. Sa dokumentaryong pagtingin sa kanyang araw, mapapansin hindi bago ang ganitong eksena. Ilang taon na ring bahagi ng kanyang umaga ang mga sigaw at tawanan sa likod niya. Ngunit kung may mapapansin sa kanyang mukha, yun ay ang hindi galit, kung hindi pagtitimpi. Pagpasok niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Gino. "Kuya, may tubig na?" Tumango si Diego at bagyang umiti. Sa labas, patuloy ang ingay ng komunidad. Sa loob naman, tahimik ang determinasyon ng isang binatang hindi pa alam ng marami kung hanggang saan siya dadalhin ng kanyang mga hakbang. Sa ngayon, hawak niya ang timba
At yun muna ang kanyang mundo. Sa komunidad sa gilid ng estero, mabilis kumalat ang mga kwento. Ngunit mas mabilis kumalat ang mga bansag. Sa loob ng ilang taon, may isang pangalan na paulit-ulit maririnig tuwing umaga. Tubig Boy. Hindi ito opisyal na pangalan. Hindi ito nakasulat sa kahit saan. Ngunit sa tuwing maririnig ito sa eskinita, iisa ang lilingon. Si Diego. Sa araw-araw ng kanyang buhay, kapansin-pansin ang pattern. Habang ang iba ay dumaraan lamang sa poso kapag kailangan, si Diego ay naroon araw-araw. Maaga, tahimik, nakapila, at halos bawat pagkakataon ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa tindahan sa kanto. Si Christopher ang kadalasang nagsisimula. Pre, bilisan mo naman oh. Baka matuyo ang estero. Biro niya isang umaga. Habang may hawak na sigarilyo. Nagtawanan sina Alan at Randy. Minsan, hanggang salita lang. Minsan ay hindi. Isang hapon habang pauwi si Diego na may 2 punong timba, hinarangan siya ng 3. Hindi agresibo sa unang tingin. Parang biro lamang. Ngunit sa isang iglap, sinipa ni Randy ang ilalim ng isang timba. Tumagilid ito. Natapon ang kalahati ng tubig sa lupa. Dahil doon ay sandaling natigilan si Diego. Ang tubig na ilang minutong pinaghirapan ay unti-unting sumisipsip sa tuyong lupa ng eskinita. Oops, sabi ni Alan, kunwari nagulat. Nadulas. Walang sumagot mula sa mga nakamasid. May ilang nagkunwaring abala sa pagwawalis. May isang matandang babae ang napailing, ngunit hindi nagsalita. Sa ganitong lugar, ang pakikialam ay maaaring maging dahilan para ikaw naman ang mapag-initan. Yumuko si Diego. Itinuwid ang timba. Wala siyang sinabi kahit na ano. Walang reklamo at walang sigaw. Sa malapitan, mapapansin ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri habang iniangat muli ang natitirang tubig. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Sa loob ng bahay, iba ang larawan. Sandali, bakit kalahati lang? Tanong ng kanyang inang si Aling Cora nang mapansin ang laman ng timba. Pasensya na po, Nay. Natapon po. Nadulas po kasi ako. Sagot ni Diego habang hindi tumitingin sa mata ng ina. Hindi na nagtanong pa si Aling Cora. Sa komunidad na ito, alam ng mga magulang ang mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag ng mga anak. Sa isang panayam kung ito'y tunay na dokumentaryo, marahil sasabihin ni Cora, hindi kami palaban. Ang gusto lang namin ay makaraos. Ayokong masangkot ang anak ko sa gulo. Ngunit ang hindi nakikita ng karamihan ay ang tahimik na bigat na dala ni Diego. Isang gabi matapos ang hapunan, lumabas siya at naupo sa gilid ng estero. Hindi siya umiiyak ng malakas. Walang dramatikong eksena. Ngunit sa maingat na pag-oobserba, makikita ang paminsang pagpunas niya sa kanyang mga mata gamit ang likod ng kamay. Hindi dahil sa pisikal na sakit, kung hindi dahil sa paulit-ulit na paalala ng kanyang estado sa buhay. Sa hindi kalayuan, may isang pares ng mga matang nakamasid. Isang matandang lalaki, nakasandal sa poste, tahimik na pinapanood ang binata. Hindi siya nakisali sa tawanan kanina. Hindi rin siya nakikialam. Ito ay walang iba kung hindi si Mang Gaston. Matagal ng residente sa lugar at sa maraming taon ng pagmamasid sa komunidad, natutunan niyang kilalanin ang 2 uri ng kabataan. Ang sumusunod sa ingay at ang tahimik na nagdadala ng bigat. Habang tumatayo si Diego upang umuwi, bahagyang tumango ang matanda na tila may nabuo ng pasya sa kanyang isip. Sa eskinita, patuloy ang tawanan ng 3 kabataan. Ngunit sa gabing iyon, may isang tahimik na pagbabago na nagsimulang umusbong. Hindi sa mga nang api,
kung hindi sa isang lalaking sanay magdala ng timba at sanay ring magdala ng pananahimik. Sa komunidad kung saan ang bawat isa ay abala sa sariling pagsasurvive, bihira ang taong tumitigil upang tunay na magmasid. Ngunit si Mang Gaston ay matagal nang natutong tumingin lampas sa ingay. Dating foreman sa iba't ibang construction project sa Maynila, dala niya ang disiplina ng mga taong nasanay sa init ng welding torch at bigat ng bakal. Ngayon, sa edad na higit 60, may maliit siyang welding at repair shop sa dulo ng eskinita. Isang estrukturang yari sa yero at konkreto. May nakasabit na lumang karatulang halos hindi na mabasa ang pangalan. Doon niya unang napansin ang consistency ni Diego. Hindi minsan, hindi 2 beses, ngunit araw-araw. Maaga itong dumaraan, may dalang timba. Tahimik at hindi pumapatol sa mga mapang-api. Hindi rin nagrereklamo. Isang umaga habang pauwi si Diego mula sa poso, tinawag siya ng matanda. "Iho!" Huminto si Diego, bahagyang nagulat. Hindi siya sanay na tawagin ng ganoon. "Sandali ka nga rito." Lumapit siya, dala pa rin ang 2 timba. Sa malapitan, mas kapansin-pansin ang pagod sa mukha ng binata. May maliliit na kalyo ang kanyang mga palad. Hindi pang estudyante, kung hindi pang trabaho. "Gaano ka nakatagal na nag-iigib?" Tanong ni Mang Gaston. Diretso. "Maraming taon na po, Mang Gaston," sagot ni Diego. Tumango ang matanda. Walang drama, wala ring sermon. "Hindi ka dapat dito nagtatagal," sabi niya. Hindi ka agad naintindihan nito ni Diego. "May bakante ako sa shop. Tagalinis muna, tagaabot ng gamit. Maliit lang ang bayad sa una pero araw-araw naman." Tahimik ang paligid. Sa hindi kalayuan, naroon sina Christopher, Alan at Randy. Nakatingin habang nakikinig. "Helper ka na nga, tubig boy ka pa," sigaw ni Christopher. May kasamang pang-asar. Ngunit hindi na iyon ang pinakamalakas na boses sa sandaling iyon. Ang mas malakas ay ang posibilidad. Kinabukasan, 7:00 pa lamang ng umaga, ay naroon na si Diego sa shop. Hawak ang walis. Naglilinis ng kalat na bakal at alikabok. Inaayos niya ang mga gamit na hindi naman inuutos sa kanyang ayusin. Pinunasan niya ang mesa. Tinupi ang mga lumang trapong pamunas. Sa dokumentaryong pagtingin, makikita ang pagbabago sa kanyang postura. May pagod pa rin, ngunit may direksyon na ang mga galaw. Hindi kaagad itinuro ni Mang Gaston ang welding. Ilang linggo muna siyang nagmasid. Pinapanood kung papaanong humahawak ng makina ang matanda. Kung papaanong sukatin ng bakal at kung papaanong magtiyaga sa detalye. Isang hapon, iniabot sa kanya ni Mang Gaston ang protective mask. "Subukan mo, iho." Maingat ang unang hinang ni Diego. Nanginginig ang kamay. Hindi pantay ang linya. Ulit-ulitin mo lang," sabi ng matanda. Walang galit, walang paninigaw. Sa 5th subok, ay mas maayos na. Sa labas, may mga dumaraan, may mga nakatingin, at oo, may mga tumatawa pa rin. "Akala mo naman kung sino na," bulong ni Alan minsan. Ngunit unti-unting nagbabago ang tingin ng komunidad. Hindi na lamang siya ang binatang may timba. Isa na siyang kabataang may hinahawakang makina. Sa bahay, napansin ni Mang Bernie ang kakaibang kumpiyansa sa kilos ng anak. "Pagod ka ba, anak?" tanong niya isang gabi. "Opo, itay, pero okay lang po." Sa isang sulok ng shop kinabukasan, habang pinagmamasdan si Diego na seryosong naglilinis ng welding rod, napangiti si Mang Gaston. "Hindi lahat ng batang tahimik ay mahina. Ang iba, naghihintay lamang ng pagkakataon."
At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi natimba ang pinakamabigat na bagay na hawak ni Diego, kung hindi ang unti-unting pag-asa. Sa komunidad sa gilid ng estero, ang apoy ay hindi bago. Ilang beses na itong naging balita sa radyo. Ilang beses nang naging abo ang mga bahay na gawa sa kahoy at yero. Ngunit para sa mga residente, ang sunog ay laging trahedyang akala mo'y para lamang sa iba. Hanggang sa dumating ito sa sarili mong pintuan. Gabi yon. Mainit ang hangin kahit wala ng araw. Kakatapos lamang ni Diego sa shop ni Mang Gaston. Amoy bakal at usok ang kanyang damit. Sa bahay, naghahapunan ng pamilya. Kanin at ang ulam ay sardinas na merong kakonting sabaw ng pinagkasya ni Aling Cora. Bandang 9:00, may sumigaw sa labas. Sunog! Sunog! Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Isang kisap mata na sindi mula sa dulo ng eskinita. Isang linyang kuryente na nagliyab. Isang bahay na tinupok sa loob lamang ng ilang minuto. Ang apoy sa ganitong lugar ay hindi naglalakad. Ito'y tumatakbo. Bernie! Diego! Sigaw ni Aling Cora habang tumatayo. Kinakabahan siya. Lumabas si Mang Bernie upang tignan ang pinagmulan. Bumalik siya kaagad. Lumalaki na! Mag-impake na kayo! Walang oras para mag-isip kung ano ang mahalaga. Isang supot ng damit, mga papeles, isang lumang album. Si Gino ay umiiyak habang hawak ang laruan niyang plastik na kotse. Si Hana naman ay nanginginig. Pilit na tinutulungan ng ina. Sa labas, nagkakagulo ang mga tao. May mga balde na ipinapasa-pasa. May mga hose na mahina ang pressure. Maraming sigawan at marami ring nananalangin. Sinubukan ni Diego na bumalik sa loob upang kunin ang natitirang gamit. Ngunit hinila siya ng ama. Tama na yan! Labas na! Sa loob ng ilang minuto, ang kanilang bahay, ang maliit na espasyong pinag-ipunan, inayos at inalagaan, ay nilamon ng apoy. Sa malayo, naroon sina Christopher, Alan at Randy. Hindi na sila tumatawa. Nakatingin lamang, tila hindi makapaniwala kung gaano kabilis mabura ang isang tahanan. Dumating ang bombero, ngunit tulad ng madalas mangyari sa masikip na lugar, huli na ang lahat para sa ilang mga bahay. Kinabukasan, ang komunidad ay tila ibang lugar na. May usok pa ring sumisingaw mula sa mga naiwang kahoy. May mga taong nakaupo sa gilid, tulala. May mga batang tahimik, hindi naglalaro. Si Diego ay nakaupo sa harap ng kanilang dating bahay. Sa kanyang tabi ay ang isang natunaw na plastik na timba. Baluktot, sunog na sunog, hindi na magagamit pa. Ang eksenang ito ang malinaw na paghinto ng kanyang pag-usad. Ilang buwan ng pagtatrabaho, ilang linggo ng pagkatuto, at sa gabing iyon, tila bumalik sa wala. Umupo si Aling Cora sa tabi niya. Salamat naman at buhay tayong lahat, mahina niyang sabi. Tumango si Diego, ngunit hindi siya nagsalita. Bandang tanghali, may isang pamilyar na anino ang lumapit. Walang iba kung hindi si Mang Gaston. Tahimik niyang sinuri ang paligid, ang abo, ang mga wasak na yero. Ang pamilya ni Diego na nakasilong muna sa toldang bigay ng barangay. Lumapit siya sa binata. Simula bukas, mas maaga ka sa shop ha, sabi niya. Marami tayong gagawin. Hindi ito pangungusap ng awa. Hindi rin ito dramatikong pangako. Ito ay isang desisyon. Habang sa paligid ay may mga taong nagbibilang ng nawala, may isang matandang lalaki na nakakita ng hindi pa nawawala. Ang kakayahan ni Diego na bumangon. Sa komunidad na sanay sa apoy, ang pagsubok ay hindi kung masusunog ka. Kung hindi sa kung papaano kang tatayo, matapos ang lahat ay naging abo. Matapos ang sunog,
Pansamantalang tumira ang pamilya ni Diego sa evacuation center na itinayo sa covered court ng barangay. Manipis ang kumot, karton na higaan, at mga kahong naglalaman ng donasyong damit ang bumuo sa kanilang bagong realidad. Sa umaga, may pila para sa relief goods. Sa gabi, may mahinang ilaw at mas mahinang tulog. Ngunit kinabukasan matapos ang trahedya, naroon si Diego sa shop ni Mang Gaston, mas maaga kaysa dati. Walang seremonya, walang mahabang usapan. "Simulan natin sa gate na to," sabi ni Mang Gaston, sabay turo sa bakal na frame na kailangang ayusin para sa isang kontraktor. Ang araw na iyon ang naging malinaw na paglipat ni Diego mula sa pagiging taga-masid tungo sa pagiging gumagawa. Hindi na lamang siya taga-abot ng gamit, hindi na lamang tagalinis. Inabot sa kanya ang metro, pinahawak ang grinder, pinatayo sa harap ng welding machine. "Simula ngayon, hindi ka na helper lang," sabi ng matanda. "Regular ka na. Pero mas mabigat ang responsibilidad, ha?" Tumango si Diego. Sa bawat pagliyab ng welding arc, tila may sariling simbolo ang apoy. Hindi tulad ng apoy na sumunog sa kanilang mga bahay. Kung hindi apoy na humuhulma ng bakal, apoy na may direksyon. Sa tanghali, nag-abot si Mang Gaston ng sobre. "Ito, sahod mo sa buong araw mo." Hindi ito kalakihan, ngunit para kay Diego, sapat na yon upang makabili ng dagdag pagkain at ilang perasong yero para sa pansamantalang tirahan nila. Sa evacuation center, napansin ni Cora ang pagbabago sa kilos ng anak. Mas pagod, ngunit mas diretso ang tindig. "Magpahinga ka naman, anak," sabi niya. "Opo, inay, pero kailangan natin to," sagot ni Diego. Si Mang Bernie, na pansamantalang walang trabaho dahil natigil sa construction site, ay tahimik na nagmasid. Nasabi na lamang niya sa kanyang sarili ang mga salitang, "Mas matatag pa sa akin ang aking anak ngayon." Sa mga sumunod na linggo, naging regular ang trabaho ni Diego. Natuto siyang magbasa ng simpleng plano, natutong sukatin ng eksakto, natutong umulit kapag mali. Minsan, tumaan si Christopher, Alan at Randy sa tapat ng shop. "Welder na pala si Diego," sabi ni Randy. Ngunit iba na ang tono, hindi na puro pangaasar. May halong pag-amin na may nagbabago. Isang hapon, may dumating na kontraktor upang kunin ang natapos na gate. Sinuri nito ang mga hinang. "Sino gumawa nito?" tanong niya. Tinuro ni Mang Gaston si Diego. "Siya ang gumawa, yung binata." Tinignan ng kontraktor ang binata mula ulo hanggang paa. "May training ka na ba, iho?" umiling si Diego. "May project kasi kami sa kabilang barangay. Kailangan namin ng marunong. Pwede ka ba?" Sandaling natahimik ang shop. Ito ang unang malinaw na pagkakataon na ang mundo sa labas ng eskinita ay kumakatok. Hindi ito pangarap. Hindi rin ito pangako. Ito ay trabaho na. Pag-uwi niya sa evacuation center, ibinalita niya ito sa kanyang pamilya. Ang kanyang kapatid na si Hana ay napangiti. Si Gino naman ay hindi pa lubos na maintindihan. Ngunit masaya dahil mas masarap ang ulam ng gabing iyon. Sa komunidad na ilang linggo pa lamang makalipas ay naging abo, may isang kabataang nagsisimulang bumuo muli. Hindi lamang ng bahay, kung hindi ng sariling direksyon. Sa unang pagkakataon, ang apoy sa buhay ni Diego ay hindi na mapanira. Ito na ngayon ay lumilikha. Lumipas ang ilang taon na hindi na malayan ng komunidad kung kailan eksaktong nagbago ang lahat. Sa mga lugar na sanay sa araw-araw na pakikibaka, ang pagbabago ay hindi pinagdiriwang ng malakas. Ito ay dumarating ng dahan-dahan. Parang pagtaas ng tubig na hindi mo napapansin hanggang sa hindi naabot ng paa mo ang ilalim. Si Diego, na minsang nakapila araw-araw sa poso,
ay isa na ngayong certified welder at fabricator. Matapos tanggapin ang proyekto mula sa kontraktor, sunod-sunod ang naging trabaho niya. Mga gates, railings, bubong ng tindahan, structural frames ng mga malilit na gusali at iba pa. Sa tulong ni Mang Gaston, natuto siyang makipag-usap sa mga kliyente, magkwenta ng mga materyales at tumupad sa deadline. Hindi naging madali ang mga unang taon. May mga kontratang hindi nabayaran kaagad. May mga gabing halos hindi siya matulog dahil kailangang tapusin ang hinang bago pa mag-umaga. Ngunit hindi na siya ang tahimik na batang nagiigib lamang ng tubig. Isa na siyang manggagawang may pangalan. Sa tulong ng naipon at kaunting pautang mula sa kooperatiba, nakapagpatayo sila ng maliit ngunit konkretong bahay sa parehong lugar kung saan minsang naging abo ang kanilang tirahan. May maayos na bubong, may sariling metro ng kuryente, at higit sa lahat, may sariling linya ng tubig. Mga bagay na wala sila noon. Ang batang dating pumipila sa poso ay may gripo na ngayon sa loob ng bahay. Si Aling Cora ay regular nang nakakapagpagamot sa health center. Hindi man tuluyang nawala ang kanyang karamdaman, pero hindi na ito kasing lala ng dati. Si Mang Bernie ay muling nakabalik sa construction, ngunit hindi na siya ang pangunahing inaasahan sa bahay. Si Hana naman ay nakapasok sa kolehiyo sa isang state university. Kumuha ng kursong education. Si Gino naman, na minsang umiyak sa evacuation center, ay nasa elementarya na at may pangarap maging engineer balang araw. Nais niyang gumawa ng bahay na hindi nasusunog. Ito ay ayon sa kanya. Sa shop, mas malaki na ang espasyo. May bagong welding machine. Nakapaskil sa dingding ang business permit na may pangalang DG Fabrication Services. Sa ibaba, maliit ngunit malinaw. In partnership with Mang Gaston. Isang hapon matapos ang delivery ng isang malaking gate, naglakad si Diego pa uwi sa dating poso. Nakatayo pa rin ito. Bagamat mas kaunti na ang pumipila dahil may ilan nang nakapagpakabit ng sariling linya. Doon niya nakita sina Christopher. Nakaupo ito sa gilid. Mas payat kesa dati. Hindi na ganoon kalakas ang boses. Lumapit ito ng bahagya. Pre, may trabaho pa ba sa inyo? Walang biro. Walang tawanan. Wala sina Alan at Randy sa tabi niya. Tinignan ni Diego ang dating nangunguna sa pangasar. Walang galit sa kanyang mukha. Wala ring yabang. Marunong ka bang magtiyaga? Tanong niya. Tumango naman si Christopher. Pumasok ka bukas ng maaga. Hindi ito eksena ng pagiganti. Hindi rin dramatikong panalo. Ito ay simpleng pagpili at pagtanggap. Habang papalayo si Diego, tumaan siya sa harap ng poso. Saglit siyang huminto. Hinawakan ng bakal na hawakan na minsang naging bahagi ng kanyang araw-araw. Sa loob ng ilang taon, malayo na ang kanyang narating. Ngunit hindi niya nakalimutan kung saan siya nagsimula. Sa komunidad na minsang naging saksi sa kanyang pananahimik, may isang bagong kwento na ngayon ang binabanggit ng mga tao. Hindi na Tubig Boy, kung hindi Diego. Sa muling pagbabalik ni Diego sa komunidad, hindi na siya tahimik na batang may hawak na timba. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng karanasan. Hindi galit, hindi kayabangan, kung hindi determinasyon at malasakit. Mas maayos na ang kalsada sa ilang bahagi. Ilang bahay na rin ang na-rebuild mula sa nasunog. At mga batang naglalaro sa tabi ng mas malinis na estero. Isang hapon, habang naglalakad siya sa dating eskinita, nakita niya si Christopher na nakaupo sa ilalim ng puno. Hawak ang lumang toolbox. Ang dating bully ay may parehong mata, ngunit ngayon ay may halong kaba at pag-asa. Lumapit si Diego. Tahimik lang. Ano, kamusta? Okay ka naman ba sa trabaho mo? Tumango si Christopher. Bahagyang nahihiya. Gusto ko pang matuto.
Kung pwede sana. Ngumiti si Diego. Walang halong pang-aasar. Hindi rin mapanlinlang. Bukas, 7:00. Doon ulit sa shop ko. Tulungan mo ako sa welding at fabrication. Hindi ito pagbabayad, Puri. Hindi rin paghiganti. Ito ay isang oportunidad. Ang binatang minsang nang api sa kanya, ngayon ay bibigyan niya talaga ng pagkakataon. Muli siyang bumalik sa poso na dati niyang iniigiban. Nakita niya na may itinatayong bagong gripo. Mukhang mas maayos ito at mukhang mas maganda ang daloy ng tubig para sa buong komunidad. Dito niya naisip na ang tubig na minahal niya at pinaghirapan noon ay hindi lamang patungkol sa kaligtasan o pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ay simbolo ng pag-asa. Sa bahay, abala ang pamilya. Si Aling Cora ay nakaupo sa sala. Mas maayos ang itsura. Si Mang Bernie naman, tumitingin sa mga plano para sa bagong proyekto ng construction site. Si Hana ay may notebook. Nag-aaral sa kolehiyo. Si Gino, ang bunso, ay naglalaro ng mini welding set na regalo ni Diego. Ngunit higit sa lahat, may bagong proyekto si Diego para sa buong komunidad. Isang maliit na water access system na libre para sa mga batang wala pang sariling gripo. Hindi lamang pagbibigay ng tubig ang layunin. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon, kaginhawaan, at simbolo ng pag-angat mula sa kahirapan. Siya pala ang nasa likod ng bagong gripong itinatayo sa kanilang lugar. Isang gabi, habang nagbabantay siya ng newly installed water tank, tumigil siya at tumingin sa bituin. Naalala niya ang bawat patak ng tubig na iniigib niya noong bata pa siya. Naalala niya ang apoy na sumunog sa kanilang bahay at sa mga bahay sa kanilang komunidad. Naalala rin niya ang tahimik na mata ni Mang Gaston na nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Bumalik rin sa kanyang alaala ang mga tawanan at panunukso ng mga bully. Naisip niya na ang bawat hakbang ng tao, gaano man kabigat, ay maaaring humubog ng bukas. Ang timba ay naging makina. Ang sunog ay naging pagkakataon. Ang pang-api ay naging aral. Napatingin siya sa poso. Pinagmamasdan ng batang nakigib sa malinis na tubig. Hawak ang maliit na timba, ngunit may ngiti sa labi. Ang batang iyon ay hindi na siya, ngunit siya ang naging inspirasyon nito. Ang komunidad na dati magulo, ngayon ay unti-unting naging tahimik at mapayapa. Masaya siyang makitang habang siya ay umangat, unti-unting umangat rin ang mga tao sa paligid niya. Matapos ang maraming taon, ang pangalan ni Diego ay hindi na nakatali sa timba o sa poso sa gilid ng estero. Sa halip, ito ay nakatala sa mga proyekto ng komunidad, sa mga batang natututo sa kanyang shop, at sa mga tahanang may linya ng malinis na tubig na minsang imposible para sa kanila. Malinaw na ang kanyang pag-angat ay hindi bunga ng swerte, kung hindi ng pagpupursige at pananampalataya sa tamang hakbang. Ang bawat patak ng tubig na iniigib niya noong bata pa siya ay simbolo ng pagtitiis. Ang apoy na sumunog sa kanilang bahay ay simbolo ng pagsubok. At ang mga mata ni Mang Gaston, ang matandang nagbigay ng pagkakataon sa kanya, ay paalala na palaging merong pag-asa. Samantala, si Christopher, ngayon ay kasama niyang tumutulong sa shop. Natututo at unti-unting nagbabago ang landas. Hindi na ito kwento ng paghiganti. Ito ay kwento ng pagbibigay ng pagkakataon at pagpapakita ng kabutihan sa kabila ng nakaraan. Wala na silang balita sa dalawa niyang mga kaibigan. Pero dalangin niya na sana'y nagbago na rin ang mga ito. Sino nga bang mag-aakala na ang dating binata na minsang inapi-api, ngayon ay simbolo ng pag-asa, kabutihan, at inspirasyon. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo.
At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!